Mag-move on tayo, Attorney Mike, sa kinabukasan ng ating bansa. With the declaration of, the announcement of the Vice President na she is running for President sa 2028, ano ba ang dapat asahan? Okay na ba yun? Or sa palagay mo may mga dirty tactics pa na gagawin laban sa pangalawang Pangulo? Well, sa isang video nga sinabi ko that I think Sara Duterte have outsmarted the administration on this one. Because before the start of the impeachment proceedings, sa impeachment kasi, ano siya dun parang defendant siya dun no? Ikaw yung nasa defensive dun ikaw yung binabanatan So ang ginawa ni Sara Duterte, she flipped the script, ano? Ginawa niya, nagdeklara siya ng presidente because sa pagkapangulo, siya ang frontrunner. Ngayon, baliktad ang storya, no? I am here, the frontrunner, at kayo ang humahabol sa akin. At kita mo naging reaction ng Malacanang, parang talagang knee-jerk reaction, hindi nila maintindihan kung anong gagawin. Biglang napalipat doon sa Naga at kinausap bigla si Leni Robredo, ano? Mga alliances that seems ridiculous, ginagawa nilang parang posible para lang may pag-usapan na nakakaiba because they don't know exactly what's going on. And I said, itong pagguhit ni Sara Duterte sa buhangin na sinabi niya na ako ay presidente, magtatakbong presidente, automatically will have an impact in the House of Representatives. And it did. No? Ngayon, ang balita, yung NUP has signified that they are not going to sign the impeachment because kung ako man yung nakaupo doon sa Kongreso, diba? At alam ko yung presidenteng nakaupo ngayon only has about 1 year and 10 months to go. With, kasi with negative rating. Negative rating. 1 year and 10 months. Kasi pagdating ng October yan, next year, magpa-file na ng candidacy, wala na yan. Hindi na siya pag-uusapan dyan. Ang pag-uusapan na dyan, yung tatakbo ng kandidato. With that much number of months remaining, saan ako pupusta? Do I challenge this prospective president, most likely to win president today? Challenge ko na ba siya ngayon? Or do I get to her good graces? Lalapit na ako sa kanya. And ngayon, nakikita mo na yung sinasabi ko noon na patuloy na paghina ng Malacanang that the president is going to be a lame duck president. It is happening today. The declaration na yan ng NUP is already a picture of weakness, yung unti-unting paghina ng Malacanang. Ang idea nila dito is that after the filing of the impeachment against Sara Duterte, they will get 1/3 already of the House and then automatic transmission ito sa Senado. That did not happen. They could not get the 103 signatures needed para magkaroon ng automatic transmission. Kaya biglang emergency meeting yung Committee on Rules ni Sandro Marcos, because I think they have a problem with getting the number. Now they have to go through the committee hearings. Baka mag-committee hearings sila. Diba? Diyan na sinasabi ni Sara Duterte, baka magkaroon tayo ng bloodbath dyan. Magkaroon ng revelation ng mga ebidensya. With this revelation ng 18, lalong sasama ang imahe nila. Diba? Iimbestigahan mo si Sara Duterte for 125 million and yet ito 805 billion pesos ang pinag-uusapan. Dito sa mga 18 with evidence with evidence yung 800 billion evidence. pesos. Grabe, di ba? 805 versus 125 million pesos. Ang contention na lang nila diyan kasi yung 125 million daw ginastos in 11 days. You know how much is the intelligence fund of the president? It's 4.5 billion. That's amounting to about 12.3 million a day, Audrey, 12.3 million pesos a day. I-multiply mo yan by 11, that's about 135 million. That means in 11 days, President Marcos have spent more than the 125 ni Sara Duterte. Why is he not being investigated? In the proceedings before the House of Representatives sa deliberation sa budget ng 2026, it was revealed that of all the budget items in Malacanang, yung confidential fund ni Ferdinand Marcos, ni Bongbong, ni BBM, yun lang ang nasimut. 100% utilization, not even a single centavo was left. All the others, ang average utilization niya sa Office of the President is only 70%.
Ano kasi yun na-audit, pero yung confidential fund hindi na-audit, 4.5 na simot. Saan napunta? So bakit walang nag-iimbestiga? Nakikita mo dito talaga yung bias of the investigation here. This is not about the truth. This is about politics. This is about destruction of the opponents. Si Sara Duterte is the one that is being targeted for destruction. Okay. Well, may sinabi si Sara Duterte about napili niyang katuwang or VP, no, katandem na siyang mag-handle sa pagpapanagot sa mga lumapastangan sa kaban ng bayan at kapangyarihan. Do you think it's a good move or a good plan na ikaw ay mag-concentrate ka sa pagiging presidente at meron kang vice president na siyang bahala na legally umatake doon sa mga ng abuso sa bayan? Well, hindi lang naman siya ang gagawa niya. Ano? Even sa Amerika, si Donald Trump, may particular assignment yung binigay sa kanyang mga cabinet secretaries, sa vice president, may particular work. And tama naman siya doon. Kasi kung yung presidente, ang magiging perception sa kanya, tagahabol lamang dito sa mga nagnakaw sa ating bayan, mawawalan ka ng focus on other important matters. Although yung corruption is really very important, you know, that this is now about recovery ng pera na yon. Moving forward, we need to have solid fundamentals on our economy, on education, on foreign relations. Dito magkakaroon ng mga matitinding mga pagbabago dapat ang ating bansa. And I think we need a president who will be 100% focused on these things. At tama lang talaga na ipaubayan niya dun sa iba, but of course, she will still have general supervision over this matter in the long run. Ganun naman ang presidente dapat para ka lang coach no? Hindi ka dapat talaga tumututok ng parang hands-on ka dun sa lahat ng bagay. Pero you have the overall picture of what is happening in your government. Ganun po ba maging presidente, Attorney Mike? So mali yung ginagawa ni Leni Robredo na siya yung nagwawalis ng dahon, nagsisemento ng mga ginagawang paaralan. Mali pala yun. Aliyo, kasi if ikaw yung presidente, magsisemento ka, di ba? There are more things that can be done. Pwede kang gawin. It's okay for purposes of yung mga PR stunt. Press release o PR stunt. Kita mo si Erap noon, nangunguha ng basura sa Manila Bay na siya rin ang nagtapon. Yung mga PR stunt yan. But the way Rodrigo Duterte did it, yung kanyang running of the government, walang masyadong PR stunt. People are moving under his direction. He knows exactly what you need to do. And people are moving. He doesn't have to be there. And people feel him na naandun agad ang gobyerno. That's what we need to do. Tama na yung mga press release na ganyan, na papogi ka na kung ano nang ginagawa mo. Marami ng... I remember, Attorney Mike, nung panahon ni Digong, Duterte administration, etong Sword TV, kami dito sa Kamay na Bakal, punong-puno kami ng ikikwentong istorya. Dahil halos lahat ng ahensya gumagana. Ang daming kwento, ang daming proyekto. Ngayon, 2 oras na akong naghahanap sa laptop ko. Wala akong maikwento. Well, even DPWH has a problem right now. May mga kliyente ako na, mga contractor, may problema sila, Takot na takot silang sumali pati sa mga bidding ng DPWH. Kasi sabi niya, hindi mo alam, sasali ka sa bidding, hihingan ka ng pera, pagkatapos bandang huli ka pa yung kakasuhan, di ba? So, right now, they have, kaya hindi nag-move, even yung sa public works ng DPWH. And normally, kapag mayroon kang maraming proyekto, talagang natitrigger niya ng pagtakbo ng ekonomiya because it produces jobs, yung capacity to spend of people, they have money to spend. So the economy is moving. That's the logic behind the government investing in infrastructure. The problem here is that meron lang pondo for infrastructure pero walang infrastructure na ginagawa because ninanakaw nga. So the economy will not move. It is only the economy of those in power who is moving. But not our economy, not the economy of the people. Tayo nananatili tayong mahirap. Yun ang problema dito sa sitwasyon natin ngayon. Pagod na mga Pilipino, Attorney Mike. Pero itong pinagtataka ko, kanina may binalita kami,
humarap sa isang forum ang ating presidente at sinabi niya yung dapat na maging characteristics ng susunod na presidente sa kanya. That's Ngayon, hindi ko alam kung hindi siya aware sa tunay na nangyayari sa sitwasyon na negative ang tiwala sa kanya ng mga tao. I remember nung bata tayo, may fairy tale na kinikwento sa atin na nung bata tayo, yung The Emperor's New Clothes. yeah. Na nakikinig siya sa kanyang mga advisor, yung emperor, na napakaganda niya kanyang kasuotan. Hindi niya alam, nung pumarate siya, wala pala siyang suot. Pinagtawanan siya ng taong bayan. Hindi kaya ito na yung nangyayari sa ating Pangulo na hindi siya aware na negatibo ang paningin sa kanya ng nakararaming Pilipino? Well, alam mo yung kasabihan, ano? If you tell a lie so many times, you start to believe your own lie. And I think this is what happened to the president, na nabuhay siya sa kasinungalingan, na eventually naniwala na siya. Mhm. Even si Secretary Remulla o si John Vic Remulla, naniniwala din doon sa sarili niyang kasinungalingan na bumababa ang krimen, malinis na ang ating lipunan, ayos na yung kapulisan, etc., etc., maganda ang gobyerno. I mean, saan nila nakukuha ito, no? Except in their own polluted minds na akala nila, if they tell us this story enough number of times, eventually maniniwala tayo. Para tayong yung hini-hypnotize. Diba? Sasabihin natin, mayaman ka. Maniniwala naman tayo na mayaman tayo. But the truth is, we remain to be a corrupt nation. Even worse, that this is the worst level of corruption that I have seen in my life, in my almost 57 years of living here in the Philippines. Ito na Naabutan nga, ko yun na nga yung Marcos. Yun, sabi mo, maaaring nagsisinungaling sa sarili, maaaring hindi alam. Ako naman, ang sinasabi ko, maaaring hindi nila alam. Ikaw, sinasabi mo, Attorney Mike, nagsisinungaling sa sarili. Pero itong question meron kayong pinapasweldohang nakapaligid sa inyo mga advisor, mga lawyers, mga tao. Hindi nyo ba nakikita yung statistics sa survey? Hindi nyo ba nakikita na ang tao ay walang tiwala sa ginagawa ninyo sa gobyerno? Diba, alam naman natin na sa mga nakapaligid na mga makakapangyarihan tao, may mga empleyadong talagang yes boss, yes ma'am, yes sir lang. Pero Yes. ikaw mismo na nakapag-aral naman at mataas naman ang pinag-aralan mo, alam mo sa sarili mo na ito ang resulta ng ginagawa mo. Hindi mo minsan kailangan ng advisor. You just have to open your eyes na galit sa inyo ang tao. Nandun naman si Remulla, remember nung sinisigawan siya ng isang tao na nagrarally, remember a few months ago? Sinigawan siya. Huwag kayong maghari-harian dito. Diba? Sinabihan siyang ganun. Hindi mo ba alam na ganun ang nararamdaman ng mga tao, ng mga pangkaraniwang Pilipino? Yan ang argument ko doon, Attorney Mike. Kasi sinasabi mo, baka nagsisinungaling sa sarili. Or ako naman, baka naman di alam. Pero ito, sinasabi, isinisigaw na ng taong bayan sa inyo. Hindi namin ito gusto. Ako, Audrey, ang take ko dyan is that hindi imposibleng hindi na nila alam, especially now in the day and age of technology. I mean, the information is right here in your fingertips. All you have to do is to check. You will find it. Ang problema dito is that kapag namanhid na yung konsensya ng tao, yung kanyang buti ay namamanhid na, wala na siyang pakialam sa pakiramdam ng taong bayan. They have no strategy at all. Everything they do is focus on tactics. Puro taktika na lang. O may basura, anong gagawin natin? Walisin nyo. Paano itatago ito? Paano tatapalan yan? Kung mapansin mo, every major issue here in the Philippines right now, ang sagot ng Malacanang, tapalan ito ng isa pang issue. As parang diversion. Para palayo ng palayo yung usapin sa kanila. But that is not a strategy. That is tactical lang yan. So, may dulo yan. It will come to a point na mapupuno na ng basura yung silid mo, wala ka ng pagwawalisan yan.
Kahit sa sulok mo siya itapon, kita na siya ng taong bayan. And right now, people see it. Ano? Hindi mo na maitago sa taong bayan yung kasinungalingan na binebenta nyo sa sambayan ng Pilipino. Mhm. At Pero nangangamoy na yung basura nila. ayun na nga, pero kung akong advisor ng isa sa mga opisyalis na yan, I would advise them na, well, the day is of reckoning inevitable na. Paparating na yan. Siguro kailangan mo na ng option 2 or plan B. Itago na natin, i-wire na natin yung ating mga kinulimbat sa ibang bansa at bumuo na kayo ng pamumuhay sa ibang bansa para makapagtago na. Hindi ba kailangan ganoon na? Nagpe-prepare na kayo na mag-empake? Kasi nakikita na natin yung trajectory ng mga pangyayari, no? Baka nga hindi tayo umabot ng 2028 eh. Hindi ba dapat ganoon ang isipin na nila? Atras na tayo Well, dahil patapos na to. Well, yan yung kung ang mga advisor niya, talagang mga utak kriminal, ano? Ang gusto nila ay itago na lang yung mga pera. Pero kung may natitira pa sanang katinuan sa kanila, they would have advised the president, ano, yung final 2 years, make it good, ano? Make a better ending for your story. Pero hindi nila magagawa ito sa kasalukuyan, I think, because all of them has a vested interest in the corruption that is happening. If they are part of the entire syndicate, kagaya ng dinidescribe nitong mga tao na ito, yung 18 nating mga testigo, sina Odi Mungao, sila Guteza, and all the other witnesses, it seems that the government, the entire government, has operated like a syndicate. Sindikato talaga sila, from Congress, and the sad part of it, Audrey, is that now people know that media is part of it. And this is sad. This is sad because, the 4 estates of democracy, kasama niya in legislative, executive, judiciary, and the 4th estate is the media. Because the media is supposed to check the government. Yan ang papel nila dyan eh. But now it appears that media is now part of the syndicate. Now our democracy is in peril. Dahil lahat na pala sila ay kasabot dito. Sino na ang kakampi ng taong bayan? That's the question. Kaya walang gustong magpayo kay Presidente Marcos ng tama, siguro because everyone has a vested interest in acquiring more. In the final 2 years, I think the focus is not how do we correct it, but how do we get more? Baka yun ang tanong nila. So parang gagatasan tayo to the last drop, hanggat kaya. But this is a strategy for which I think they will really pay for this in the future. However, ang laki din ng magiging damage nito sa ating bansa kung patuloy na ganito ang magiging sistema ng pamamalakad ng pamahalaan. Well, 2 years ago, napaka-unfortunate na nangyayari sa ating bansa ngayon, Attorney Mike, pero naniniwala ako may awa ang Panginoon. And this is a process na naimulat ang mata ng mga Pilipino kung ano yung totoong governance, totoong malasakit, at ikumpara ito sa isang, palpak na gobyerno. So, I think kailangan mangyari ito sa Pilipinas para magising tayo as a nation. At correct. I agree with you 100%. At ito ay pagmumulat, pagigising sa ating lahat ng mga Pilipino na tayo rin mismo kasi we have been corrupted already as a people. The only reason why we are electing corrupt officials is that because we as a people has already been corrupted. The leader is a sample of the people being led. Halimbawa, maglagay ka ng 80 itim na jolin sa isang bote at 20 puti. There is 80% probability na mabubunot mo ay itim. Di ba? It's because the rules on probability. Ganito rin tayo. Kunyari, nagpipili ka ng matinong presidente, pipili ka ng Duterte, puboto mo si Sara Duterte. Pero yung iboboto mo ng mayor mo, congressman mo, governor mo, yun pa rin, yung mga same people who has been part of a dynasty na nagnanakaw sa taong bayan, what change do you expect? At ito ang nakita natin dito sa sitwasyon ito ni Sara Duterte sa kasalukuyan. All the people na dating pumapalakpak kay Rodrigo Duterte, sila rin ang pinagboboto ng mga tao. Ngayon nagsibaliktad sa laban kay Sara Duterte. Because
hindi natin talaga binibigyan ng tunay na pagkakataon ang mga nais na maglingkod, kailan tayo makakakita uli ng isang ordinaryong accountant, magsasaka, or abogado, o construction worker, or driver na mamumuno sa bayan? Sabihin nila, hibang yan, tatakbo ka mayor, driver ka lang. Mm. Ngayon kasi ang requirement, pag tatakbo ka mayor, tatanungin ka, magkano pera mo? O yan ang expectation ng Sikat mga ka tao. ba? Oo, yan. Kaya kailangan, tayo mismo, we as a people must wake up na para sa atin ito, no, baguhin natin yung ating kaisipan. We need to change our mind about leadership. Na ang pinuno dapat umpisahan natin sa taong na tunay na nagmamalasakit sa atin, na nararamdaman yung nararamdaman natin, at hindi yung pagnanakawan lang tayo.